Ito ay nangyari nung ako ay nasa first year college pa lamang. Nung kami at ang aking mga kaibigan ay nagkayayaan na mag-overnight sa isang beach resort, isang oras mula sa aming lugar. 10 kami noon, 6 na babae at 4 na lalaki kami. Ang usapan namin noon na magkikita na lang kami sa aming bahay kasi ako ang pinakamalayo at padadaanan naman nila ako pagpupunta na sa beach. Bago ako umalis ng bahay, iba na ang nararamdaman ko na para bang may kung ano na pumipigil sa akin na umalis. Pero hinayaan ko na lang yon kasi mas nanaig ang excitement at saya na makapunta sa beach. Dumating na nga ang aking mga kaibigan, dala-dala ang mga pagkain at mga tent na aming gagamitin. Maayos naman ang biyahe at nakarating kami ng maayos sa beach resort na yon. Dumating kami doon ng mga 3:00 ng hapon, kung kaya't hinahanda na namin ang aming mga gamit. Ang mga lalaki ay nagtayo ng mga tent, samantalang kaming mga babae naman ang nakatoka sa lulutuin ng mga pagkain. Habang kami ay naghahanda, napansin ko ang isang matandang babae na panay ang tingin sa amin at nang di tumagal ay lumapit at bumati sa amin. Magandang hapon mga iho at iha. At kami naman ay ngumiti at bumati din naman pabalik. Pagkatapos noon ay sinabihan niya kami na huwag kaming masyadong maingay at baka magambala namin sila, at bigla na lang siyang umalis. Nagsitinginan kami ng aking mga kaibigan sapagkat hindi namin maintindihan kung sinong sila ang tinutukoy ng matanda. Hinayaan na lang namin iyon at ipinagpatuloy na lang ang mga ginagawa namin. Pagpatak ng 5:00 ng hapon, nagkayayaan na kaming lumangoy sa dagat at mag-inom ng alak para makapag-usap at mag-enjoy. Umabot kami ng 8:00 ng gabi. May tama na ang alak sa amin, kahit hindi namin maiwasang mag-ingay at tumawa ng malakas. Pagkatapos naming uminom, ay nagkayayaan na kaming matulog. Sa kalagitnaan ng tulog ay nalimpungatan ako sa ingay na naririnig ko sa labas ng tent, na para bang may mga kumakanta na hindi ko maintindihan ng lengguwahe nila. Sinilip ko ang labas ng tent at laking gulat ko sa nakita ko. May mga taong nakasuot ng puting damit na mahaba na may hawak na kandila at sabay-sabay na kumakanta na para bang nagre-ritual. Hindi ko maintindihan para itong Latin. At nagulat ako nang nakita ko ang isa sa kanila. Tinitigan niya ako at nakangiti habang nakatingin sa akin. Pamilyar siya. Siya yung matanda na lumapit sa amin kanina. Agad-agad kong sinara ang tent at bumalik sa aking higaan. Naninigas na nga ako sa takot ng mga oras na yon, kaya napagpasyahan kong gisingin ng mga kasama ko. Ngunit habang ginigising ko sila, ay pawala ng pawala din ang mga boses sa labas. Nang huminto ang mga boses sa labas, ay bumangon yung mga kasama ko sa tent at agad ko silang tinanong kung narinig din ba nila yung mga kumakanta. Sabi nila ay oo, kaya sa sobrang takot ay hindi na lang sila gumalaw at inantay na lang nilang mawala yung mga boses. Natatakot na kami ng oras na yon, kaya nagkayayaan na kaming umuwi na lang, at nang paglabas namin sa tent, ay wala na yung mga tao na nakasuot na kulay puti. Kaya agad-agad na kaming nag-impake at umalis na sa beach. Habang nasa biyahe kami ay may pumukaw sa akin. Sa gilid ng daan ay may mga tao na katulad ng nakita ko sa beach. Mga taong nakasuot ng kulay puti at may hawak pa rin kandila, at lahat sila ay nakatingin sa amin at lahat ay naninilisik ang mga mata na akala mo ay galit. Habang dumadaan ang sasakyan, nakakapangalabot ang nangyaring yon. Kinabukasan ay nilagnat ang isa sa mga kasama namin, kaya't napagpasyahan namin na lumapit na sa albularyo sa bayan namin. Pagpasok pa lamang namin sa pinto ay makikita mo ang takot at kaba sa mukha ng albularyo. At sabing, nagambala nyo sila. Hindi kayo nakinig sa babala. Naalala ko yung sinabi ng matandang babae nung pagkadating namin sa beach na huwag kaming maingay at baka magambala namin sila. Ang sabi ng albularyo, 3,
3 araw. Kapag hindi kayo bumalik sa lugar na iyon at nag-alay ng puting manok at isaboy ang dugo sa lumang kahoy na nandoon, ay kukunin nila kayo isa-isa. Kinabukasan nga ay bumalik na kami agad sa beach at ginawa ang sinabi ng albularyo. Nag-alay kami ng puting manok at ang dugo nito ay sinaboy namin sa lumang puno na malapit sa dagat. Pagkatapos noon ay nawala na ang lagnat ng aming kaibigan at wala na ding nangyaring masama sa amin. Isa akong high school student. Hindi ko malilimutan yon. Sabado yon ng tanghali nang nagkayayaan kami ng aking mga kaibigan na maligo sa ilog na malapit lamang sa aming bahay. 5 lang kami at puro kami babae. Mag-aalas 3 na yon ng hapon nang nakarating kami sa ilog. Nag-umpisa na kaming maligo at nagkakasiyahan na. May dala din kaming mga merienda noon. Masaya kaming lumalangoy habang ang iba naman ay kumakain na. Kami lang ang tao ng mga oras na yon sa ilog. Napakaganda at napakalinis ng tubig. Pero lingid sa aming kaalaman na may mga nangyayari palang kababalaghan sa ilog na yon. Lumipas ang 2 oras na pagbababad sa tubig ay nagkayayaan na kaming umuwi. Baka kasi gabihin kami sa paglalakad. Nakapalit na ang lahat at handa nang umalis. Nang biglang may napansin kaming puting usok na nanggagaling sa kakahuyan sa likod ng ilog. Kung saan ang pagkakaalam namin ay walang mga tao na nakatira doon. Nagumpisa na ding umambon ng oras na yon. Kaya hinayaan na namin at nagumpisa ng maglakad pa uwi. Nang sa paglalakad namin ay napansin namin na para bang sumusunod sa amin ng usok. At para bang paulit-ulit na lang kaming dumadaan sa isang malaki at matandang puno. Ilang minuto na kaming naglalakad na kung tutusin ay dapat nasa bahay na kami ng ganong oras. Natatakot na kami at kinakabahan ng mga oras na iyon. Nang may bigla kaming narinig na ingay mula sa punong hindi kalayuan na para bang may humihiyaw na kabayo. Nilapitan namin yon at napansin na yun pa rin ang matandang puno na kanina pa namin nadadaanan. At sa pagpapatuloy namin, may nakita kaming kabayong kulay itim na nakatago sa puno at natatakpan ng puting usok. At nang dito magal ay biglang humiyaw ng malakas at papalapit ng papalapit sa amin ng sigaw. Nagsitakbuhan kami sa takot at kumaripas ng takbo. Nang nakalayo na kami ay huminto kami saglit at naalala ko ang sabi sa akin ng aking tatay na kapag kami ay parang naliligaw ay ibig sabihin ay napaglalaruan na kami ng tikbalang. Kaya kailangan naming baliktarin ang aming mga damit. Ginawa namin ito at binaliktad namin ang mga damit namin. Pagkatapos noon ay wala pang 5 minuto at nakarating na kami sa aming bahay. Nakita ko ang aking nanay na animo ay naghahanap na rin sa amin. Nang nakita ko siya ay kumaripas ako ng takbo habang umiiyak. Ikwinento namin ang nangyari sa aking nanay at tatay at sabi nila na 3 oras na daw nila kaming hinahanap dahil gabi na at hindi pa rin kami nakakauwi. Kaya sila ay kinakabahan na din. At sabi nila na natikbalang daw kami. At swerte kami at nakabalik pa kaming buhay. Napagpasyahan ng aking mga kaibigan na matulog na lang sa bahay namin dahil gabi na rin. Akala ko ay tapos na ang mga kababalaghan sa araw na iyon. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi ay nagising ang isa kong kaibigan na siyang katabi ko sa kama. At pati na rin ako ay napabangon na din at tinanong ko sa kanya kung bakit siya bumangon. Sabi niya sa akin na may nakita daw siyang anino sa malapit sa bintana ng bahay. Nang paglingon ko sa bintana ay nakita ko yung itim na kalahating kabayo at kalahating tao na naninilisik ang mga mata at nakatitig sa amin. Napasigaw ako at tumakbo kami palabas ng aking kwarto at doon din nagising ang aking mga magulang. Kumuha ng itak ang aking tatay at pumunta sa labas upang tignan yung sinasabi naming tikbalang. At nang paglabas niya ay wala namang nandoon at nababalot lang ng dilim at tahimik ang buong lugar. Kaya't bumalik na kami lahat at sama-sama na kaming natulog sa sala ng bahay
kasama ang aking mga magulang. You can write your scary stories in the comment section and let's talk about it. Thank you for watching.